After nating pag-aralan yung kaso together with the STG, NCR, NBI, NCR, and STG, lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. Matapos ang masusing investigasyon na ginawa ng National Bureau of Investigation sa KTV Bar na iniuugnay na pagmamay-ari ni dating Congressman Mike Defensor at asawa nito, inihahanda na ng NBI ang rekomendasyon para sampahan ito ng kasong paglabag sa human trafficking. Nitong Abril, sinalakay ng NBI ang naturang establishmento dahil umano sa nangyayaring human trafficking activity doon. Lumabas din sa record na chairman si Mike Defensor ng Clay Point Square kung saan nakatayo ang naturang KTV Bar. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumalabas sa kanilang isinagawang investigasyon na may naging partisipasyon at alam ni Defensor ang aktibidad sa naturang KTV Bar. He has knowledge, he has personal knowledge, hindi ordinary na nagpaparenta lang siya. Alam niya lahat yung pangyayari and he was the one who consented to the changes of the design in order to cater doon sa kanilang plano na human trafficking. Bukod kay Defensor, kasama rin sa inirekomendahang sampahan ng reklamo ng NBI ang presidente ng Wakwak Golf and Country Club na kasama umunong naabutan ng ginawa ang raid noong Abril. Meron doon personality na nahuli, yung Mr. Loren Tanch will also be filing sa kanya ng crime of solicitation, yung atin yata ipapile dyan. Kaugnay nito, may mga nakita ring paglabag ang NBI sa nakasaad sa floor plan na naturang establishmento. Ayon kay NBI Director Matibag, may mga binago sa itinayong istruktura sa KTV Bar na taliwas sa nakasaad sa isinumiting floor plan sa Pasig City Engineering Office. So anong bottom line? Change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetuate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So hindi sila ordinary lessor. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code, pagpapalit ng design na walang paalam. So I noticed, meron na silang sinagot doon, binabanggit silang tao na sinabi nila yun yung pinagpasahan nila. But wala man lang statement naman yung tao. Nilinaw naman ng hepe ng NBI na hindi pamumulitika ang kanilang ginawa laban kay Defensor. Well, nakita niyo yung ebidensya, malinaw yung mga ebidensya natin. This is the very reason why we're putting out the evidence to the public. So that the public can judge, politika ba talaga to o talagang may violation ba na ginawa? Samantala, sa isang video na ipinost ni dating Congressman Defensor, pinabulaanan nito ang mga paratang na sinabi ng NBI. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating Mayor, Buting Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Ayon kay Defensor, imbes na sila ay nararapat na mas pagtuunan ng pansin ng NBI ang mga aligasyon ng korupsyon. Ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng imbestigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Handa naman sila Defensor na harapin ng reklamo na isinampa ng NBI laban sa kanya. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.